sa baba nitong view deck ay matatanaw po natin ang boundary ng probinsya ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Sa wakas ay narating na po natin ang boundary ng probinsya ng Pangasinan at saka Nueva Ecija. Wow, wow! Grabe, tinutulak tayo ng hangin. Morning po. Magkano po yung isang sako ng bawang? 800. Yan, so nandito po tayo sa Dikdik Bridge. Makikita po natin dito yung kulay ng tubig ay kulay berde. So imagine, kikita niyo po ito dito. Yung kanyon na ginamit noong digmaan dito sa Balete Pass. Good morning guys! Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay bibisitahin po natin ang isa sa pinakadinarayong atraksyon sa probinsya ng Nueva Vizcaya. So ito po yung Dalton Pass o Balete Pass na makikita sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Yun, so sa ngayon nandito po tayo sa bayan ng Rosales dito sa Pangasinan at mula dito ay kailangan nating mag-travel ng mahigit 2 oras papunta sa pinakabungad ng Nueva Vizcaya. Ito. Thank you, sir. Yan. Sarap. Anong lugar nga pala ito? Pimienta, boss. Bayan. Umingan po. Umingan. Oh. Yun. Anong sunod na bayan ito? Tayo, San Nicolas, San Jose, tsaka Lupao. Yan. Kabanatuan. Punta ako ng Dalton. Dalton. Sa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya, dyan, dire-diretso lang. San Jose. Yun. So shoutout po natin si Darwin, si Jason at saka si Dexter. So dito po sila sa Petron, dito sa Umingan. Yan, sa wakas ay narating na po natin ang boundary ng probinsya ng Pangasinan at saka Nueva Ecija. Yun, so nandito po tayo sa pagitan ng dalawang arko. Ito po yung Nueva Ecija at doon naman yung Pangasinan. Grabe, tinutulak tayo ng hangin. Sobrang lakas ng hangin kanina. Tinutulak tayo papunta dito sa gilid ng kalsada. Sa wakas ay nandito na rin po tayo sa sentro ng San Jose City, Nueva Ecija. Yan, so ang way na ito ay yung papunta sa Manila at ito naman yung papunta sa Isabela. So liligo po tayo dito sa kaliwa. Paalala, tricycle outer lane. Pero tingnan nyo to, nasa inner lane. So hindi nila alam kung ano yung mga karato lang nakapost. Mamaya pagbalik natin, magpapa-change oil po tayo dito sa service center ni Yamaha. Kasi ang huling change oil po natin ay nung nasa Davao pa tayo, kaya kailangan na po natin magpapalit ng magpalit ng oil. Yan, so nandito na po tayo sa barangay Kita-Kita, barangay Kita-Kita. Yon. Makikita yung mga ibinebentang bawang, sibuyas at kung ano-ano pang mga paninda. Tatanungin po natin sila kung magkano yung bawang at saka sibuyas dito kasi napansin natin marami yung nakadisplay doon. Good morning po. Magkano po yung bawang, yung isang sako? 800. Mga ilang kilo yon? Yun. 800. Mga ilang kilo kaya to? Parang nasa 8 kilo. Ganon. Medyo mabigat. Yung sibuyas naman magkano? 120. 120.
Ilang kilo to? 1 kilo. Malalaking sibuyas. Yung isang sako na ano, yung maliliit na sibuyas, magkano? Wala kaming ganun anak kasi kamahal, sobra. Kung meron kayo, nasa magkano? Isang kilo yung na pag 120. So itong ano, bawang, magkano yung kilo? Ayan no, 120. 120 naman. Magka? Puti, 80 po ang isang 1 kilo. kilo to. Eto, kasama yung ano, Tawag po dyan na sila. Tatlo yung Sibuyas Tagalog. sibuyas Tagalog. Magkano naman to? 100 po yung isang tali na yan. Yan, zigzag road. Dito naman po tayo sa bahaging ito ng kalsada, dito sa San Jose City, kung saan nilagyan nila ng landslide protection kasi hindi po maiwasan ng landslide sa lugar na ito. Kaya nilagyan nila ng parang tunnel para maproteksyonan yung mga motoristang dadaan dito. Yun. So, if in case magkaroon ng landslide sa ibabaw, hindi po matatamaan yung mga dadaang motorista dito sa kalsada. And so makikita po natin dito yung kulay ng tubig ay kulay berde dahil po ito sa mga lumot sa ilalim. Nakikita nyo naman dito kung gaano kaganda ang view sa lugar na ito. Ang kalsadang ito ay nasa gilid po ng bahaging ito ng bundok at sa kabila naman ay ganun din, kapundukan ng matatanaw at dito sa baba ay may ilog. Yan. At ito na naman ang isa pang tunnel. Yan, so dito, konting aberya lang, siguradong magkakaroon ng matinding traffic dahil nasa 2 lanes lang yung kalsada, tapos malalaking sasakyan pa ang dumadaan dito. So dahil nito, may nagka-aberya na truck, so nagkakasalubong na yung mga sasakyan dito. Yun. Yan o, nagkasalubong na. Balete Pass. Ayun. Yon, so nandito na po tayo sa boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Yon. So akit po tayo dito sa Balete Pass National Shrine. Saan pwede mag-park dito? Mahirap kasi mag-ano. Anong pangalan talaga? Joseph. 10 na sir? 10 pesos. Sa taas may entrance fee pa? Wala na sir. Wala na. Dito. Yun lang. Yan. So, paakyat na po tayo dito sa Balete Pass. Wow! Akyatan to the max! Grabe.
Yan, so napakatarik po ng kalsadang ito. May shopper. Yon, so nandito na po tayo sa taas. Okay. At matapos ang mahigit sa 2 oras na biyahe mula sa Rosales, Pangasinan, narating na rin natin itong Dalton Pass o Balete Pass ng Nueva Vizcaya. So nandito po tayo sa taas nitong view deck na kung saan merong entrance fee na 10 pesos. Yun. So makikita po natin dito sa baba ng view deck yung boundary ng probinsya ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Itong Dalton Pass o mas kilala sa tawag na Balete Pass ay isa sa malabitukang manok na kalsada na matatagpuan sa gilid ng kabundukan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ang pinakamataas na bahagi ng Dalton Pass ay may elevation na aabot sa mahigit 3,000 meters above sea level. Maliban sa mga suwabing kurbada at makapigil hiningang tanawin, mayaman din sa kasaysayan ang lugar nito. Sa katunayan nga, makikita dito ang ilang mga kagamitang pandigma tulad na lang ng isang kanyon at ilang mga Japanese marker. Yon na sumisimbolo sa mga naganap na digmaan sa pinagsanib na puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga tropa ng Hapon. Bakit tinawag na Dalton Pass? Dito namatay si General Dalton yung panahon niyang Hapon. Yung Balete Pass. Kaya tinawag na Balete Pass dito. Tinutubuan kasi dati ng puro balete raw dito. Bukod sa view deck, dito sa taas, meron din po silang zip line, which is two-way, papunta doon sa kabila at saka pabalik. Halagang 200 pesos. May haba po itong aabot sa mahigit 350 meters. Wow! Yun! Napakaganda ng view dito, guys. So, Ma'am Caroline, tanong ko lang po kung mga anong oras po yung pinakamalamig na temperatura dito? Lagi pong madaling araw. Pag madaling araw, kailangan nakadoble kami sweater din. Yan, so ito po yung parking space dito sa taas. Dito yung mga motor at dito naman yung mga four wheels. So meron din po silang CR dito sa taas. Merong CR pang lalaki at meron namang pang babae. Meron silang mga cottages dito. Merong mga cottages na gawa sa light materials at meron namang mga cottages na gawa sa semento. So wala po silang ino-offer dito na pagkain. Pwede po kayong magdala ng sarili nyong pagkain tapos re-renta na lang po kayo dito ng mga cottages. Picnic hut rental. First 30 minutes ay nasa 50 pesos. Tapos 35 to 3 hours ay nasa 150 pesos. So ito po yung rate para dito sa cottage na gawa sa light materials. Taga saan kayo? Dito lang. So bakit nyo gustong tumambay dito sa taas? Maganda po tsaka malamig po, Fresh air. Wala ba kayong pasok ngayon? Wala. Yan, so shoutout po natin si Shemuel, si Jessler at saka si Jayford. Sila po yung mga estudyante sa Kapintalan National High School. Yan, so nakita na po natin ang Dalton Pass o ang Balete Pass ng Santa Fe Nueva Vizcaya. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po!